mga bata! Ako nga pala si Binibining Shami, ang iyong guro ngayong araw. Bago natin simulan ang diskusyon ngayong araw, maaaring tumahimik muna ang lahat para sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Ngayon, magbabalik-aral tayo. Ano ba ang ating tinalakay kahapon? Alamat. Bago natin simulan ang ating bagong talakayan ngayong araw, magtugtungan muna tayo. Hahatiin ko kayo sa 4 na pangkat at bawat pangkat bibigyan ko ng isang malinis na papel na kung saan dun nyo isusulat ang inyong mga sagot sa bugtong na aking ipapakita. Ang pangkat na maraming puntos ay siyang panalo. Handa na ba kayo? Ang unang bugtong. Daig pa ang totoong damdamin kong ilahad, sa isang pindot mo'y ako'y naging tulay. Ang sagot ay cellphone. Ikalawang bugtong. Binibigay tuwing may okasyon, Pasko't kaarawan, binibihisan at binabalutan. Ang sagot ay regalo. Ikatlong bugtong. Siya ay may pusong malambing, mapagbigay at mapagmahal. Tinatawag ding ilaw ng tahanan. Ang sagot ay ina o nanay. Magaling mga bata! Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpak ang ating mga sarili. Ang bugtong na iyong sinagot kanina ay parte ng ating diskusyon ngayong araw. Kaya, makinig sa ating talakayin. Ang ating bagong talakayin ngayong araw ay tungkol sa maikling kwento at mga elemento nito. Ang maikling kwento ay isang masining na anyo ng panitikan na naglalaman ng isang maiksing salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa o ilang tauhan. May 7 elemento ang maikling kwento. Ito ay tauhan, tagpuan, banghay, kaisipan, suliranin, tunggalian at paksang diwa. Unang elemento ng maikling kwento ay ang tauhan. Ito ay tumutukoy sa mga panauhin sa kwento. Pangalawa ay ang tagpuan. Ito ay tumutukoy kung saan naganap ang kwento. Pangatlo ay ang banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. May 4 na bahagi ang banghay. Ang panimula, tunggalian, kasukdulan at wakas. Sunod naman ang tema o kaisipan. Ito ay ang mensahe ng maikling kwento sa mambabasa. Ang ikalimang elemento ng maikling kwento ay ang suliranin. Ito ay tumutukoy sa problemang ikinakaharap ng tauhan sa kwento. Sunod ang tunggalian. Ito ay maaaring tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, at tao laban sa kalikasan. At ang panghuling elemento ng maikling kwento ay ang paksang diwa. Ito ay ang pinakaluluwa ng kwento. Ngayong alam nyo na kung ano ang maikling kwento at ang mga elemento nito, maipapakita ako sa inyong maikling kwento. Malapit nang matapos ng elementarya si Inday at parehas silang nasasabik ng nanay niya sa pinakahihintay na araw na ito. Si Aling Pileng ay halos hindi na makatulog sa kakaisip kung ano ang ireregalo sa nag-iisang anak. Isang araw na masyal si Inday sa bahay ng isa niyang kaibigan. Fiona!
at nagkaroon ng oras si Aling Pileng na bumili ng sorpresa para sa anak. Dali-dali siyang pumunta sa pamilihan at doon nakakita siya ng isang cellphone shop. Sakto to. Medyo malayo ang paaralan na papasukan ni Inday. Kakailanganin niya to. Nagkasya ang pera ng matanda para sa bagong cellphone na ireregalo sa anak sa pagtatapos niya sa elementarya. Pagka-uwi nito sa bahay, agad niyang binalot at itinago sa kanyang aparador. Lumipas ang ilang linggo at dumating na ang araw na pinakahihintay ni na Aling Pileng at Inday. Yehey! Gagraduate na ako! Mangiyak-ngiyak ang matanda habang isinusuot sa anak ang medalya sa ibabaw ng entablado. Pagkatapos ng seremonya, nagpakuha ng litrato ang mag-ina. Inabot rin ni Aling Pileng ang kanyang sorpresa kay Inday na agad naman itong binuksan. Naku! Bagong cellphone! Salamat nanay! May cellphone na ako! Simula nung gabing iyon, palagi nang nakatutok sa cellphone si Inday. Kahit bakasyon, malimit sila kung makapag-usap ng nanay niya. Palagi niya kasing ka-text si Rico o di kaya ay nagtatawagan sila. Hello, Bessie! Magkikita na kami ni Rico bukas. Sa wakas, makikilala ko na rin siya. Siguro, matangkad siya, no? Tsaka gwapo, tsaka maputi. Narinig ni Aling Pileng ang mga sinabi ni Inday kay Fiona tungkol kay Rico. Tinawag niya ang anak at kinausap ito. Teka, Bessie, tawag ako ni nanay. Tawag na lang ulit ako sa'yo mamaya. Bye! Nay, bakit po? Ano yung narinig ko na makikipagkita ka raw sa hindi mo kakilala? Ganon ka ba kakampante na mabuting tao yan? Isa-cellphone mo lang nakilala? Kaya nga po magkikita kaming dalawa, Nay, para magkakilala po kami. Hirap naman kasi sa inyo, minsan na nga lang ako lumabas, marami pa akong naririnig. Ulat si Aling Pileng sa inasal lang anak. Dati-rati ay hindi ito magawa na sagutin siya ng ganon. Nagtimpi na lang ang matanda at pinagpatuloy ang pagluluto ng kanilang hapunan. Kinabukasan, pagkagising ni Aling Pileng ay wala na ang anak sa tabi niya. Inisip niya na lang na umalis na siguro yon at sana'y mag-iingat siya. Hindi man lang nagpaalam si Inday sa ina niya. Bumangon na ang matanda, nagluto ng almusal at inihanda ang kanyang mga paninda sa araw na iyon. Pagkatapos kumain ay lumakad na siya, dala-dala ang kanyang mga lutong bibingka. Naglako si Aling Pileng malapit sa parke. Marami ang bumili sa kanya at noong papaalis na siya para umuwi ay nakita niya si Inday mula sa malayo. Kahit hindi niya masyadong maaninag ang mukha ng anak, alam niyang umiiyak ito. Nak, Inday! Anong nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Nawawala po si Rico. Dala-dala niya po yung bag ko. Kanina kausap ko lang siya rito tapos sabi niya na iihiraw siya kaya umalis saglit. Kinuwento ni Inday na nakita sila ni Rico sa parke at pagkatapos ng isang oras na pag-uusap ay nagpresenta itong bitbitin ang bag niya. Habang naglalakad sila ay isinabit ng binata ang bag ni Inday sa kanya kung kaya't nahiya na siyang kunin ito. Kasama sa nawalang bag ni Inday ang bagong cellphone na ipinag-ipunan at binigay ng nanay niya sa kanya. Lubos ang kanyang pagsisisi dahil hindi siya nakinig kay Aling Pileng. Ngayon, malalaman natin kung nakinig ba talaga kayo sa maikling kwentong aking ipinakita. Ano ang pamagat ng maikling kwento? Magaling! Tungkol saan ang maikling kwento? Tama! Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Napakahusay! At ang huli, ano ang iyong natutunan sa maikling kwento? Magaling! Nakinig talaga kayo sa kwentong aking ipinakita. Ngayon, may gagawin tayong pagsunod-sunurin natin ang mga pangyayari mula sa maikling kwentong inyong nakita. May ibibigay akong sa inyong sobre na naglalaman ng mga pangyayari sa maikling kwentong inyong nakita kanina. Ang kailangan nyo lang gawin ay idikit ito sa pisara
na magkasunod na. Ang unang grupo na makagawa ng gawain ito ay siyang panalo. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang matapos ang gawain ito. Kaya, handa na ba kayo mga bata? Maaari nyo nang gawin ang iyong gawain. Magaling! Ang unang grupong nakadikit sa pisara ay ang pangkat 1. Palakpakan nyo ang iyong mga sarili. May katanungan pa ba kayo tungkol sa ating aralin? Nauunawaan nyo ba ang ating talakayan ngayon? Magaling! Ngayon, ano nga ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay ang maiksing pagsalisay ng mga pangyayari patungkol sa isang bagay o sa isang pangyayari na kinasasangkutan ng 1, 2, o maraming tauhan. Ang maikling kwento ay may 7 elemento at iyon ay ang mga tauhan, tagpuan, banghay, kaisipan, suliranin, tunggalian, at paksang diwa. Mahusay! Ngayon, kumuha kayo ng malinis na papel at sagutan ang aking inihandang pagtataya. Tapos na ba sagutan ang ating pagtataya ngayong araw? Pakipasa ng papel at ating sagutan ang ating pagtataya. Unang bilang. Lugar at panahon kung saan at kailan naganap ang kwento. Ang sagot ay tagpuan. Pangalawa, ito ang pangunahing ideya o paniniwala ng kwento. Ang tamang sagot ay paksang diwa. Pangatlo, ito ay tumutukoy sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ang sagot ay banghay. Pang-apat, ito ay tumutukoy sa problemang ikinakaharap ng tauhan sa kwento. Ang sagot ay suliranin. At ang huli, ito ay bahagi ng kwento na naglalahad kung saan at paano nagsimula ang kwento. Ang tamang sagot ay panimula. Magaling! Ngayon, kopyahin nyo ang iyong takdang aralin. Muli, maraming salamat mga bata sa paglahok sa ating aralin ngayon. Ako, si Binibini Shami. Paalam!